Kahit sino naman siguro, nahihirapang mag-move on. Lalo na kung matagal ang pinagsamahan. Mahirap makahanap ng taong tunay na nagmamahal at masakit pakawalan ang mga ganitong uri ng tao. Pre, ilang taon na nakakalipas. Siguro naman oras na para sumuko ka. Nag-aalalang sambit ni Mario ang kanyang kaibigan. Masyado mo na napapabayaan ang sarili mo. Hindi na nakakabuti para sa iyo ang ginagawa mo. Dagdag na sabi pa nito. Hindi sumagot si Liam. Bagkus, nagpatuloy siya sa pagtungga ng alak. Ramdam na ramdam niya pa rin ang sakit na parang kahapon lang nangyari. Gustuhin mang umiyak ni Liam, hindi niya rin magawa dahil parang naubos na ang lahat ng kanyang luha. Hindi ako pwedeng sumuko. Wala sa sariling sabi niya. Pero 5 taon na, Liam. 5 taon nang wala si Kauri. Mas makabubuti para sa'yo kung mag-move on ka na. Saad ni Mario, ngunit parang walang narinig ang kanyang kaibigan. Mariing na pailing si Liam. Naniniwala ako. Magkikita pa kaming muli. Muling pumasok sa isip ng lalaki ang huling araw na nakita niya si Kauri. Masaya pa sina Liam at ang nobya niya ng mga sandaling yon. Ngunit kinabukasan, bigla na lamang nawala ito. Hindi na tahimik ang lalaki simula noon at hindi siya tumigil kakahanap sa kanyang nobya. Hanggang ngayon, walang bakas ni Kauri na nakikita si Liam. Ngunit hindi pa niya pinanghihinaan ng loob. Maraming taon na, pre. Daming taon na nasayang. Unti-unti na rin bumabagsak ang kumpanya mo. Mabubuhay naman ako na walang kumpanya. Pero mananatili akong patay hanggat di ko nakikita si Kauri. Alam mo bang magkakaroon na kami ng anak? Kaya hindi ako maaaring sumuko. Dahil kailangan nila ako. Hindi na itago ni Mario ang kanyang gulat. Sa tagal na nila naghahanap sa babae, ngayon lamang nabanggit ni Liam sa kanyang kaibigan ng tungkol sa pagbubuntis ni Kauri. Kung ganon, buntis si Kauri na mawala siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Mario. Marahang tumango ang lalaki. Kaya hindi ko magawang sumuko. Hanggat nananatili silang wala sa akin, hindi ako matatahimik. Hanggat di ko sila nakikita. Nang tumingin si Liam sa kanyang kaibigan, sunod-sunod ang naging pagtulo ng kanyang luha. At walang ibang nagawa si Mario, kundi lumapit dito at marahang tapikin sa likuran. Sinubukan ni Liam na pigilan ng kanyang pag-iyak, ngunit nabigo lang siya. Sa mga sandaling yun, nilaman na naman siya ng kalungkutan at pangungulila. At wala siyang ibang magawa para labanan yon. Siguro, dapat ka na umuwi. Magpahinga ka na at kailangan mo ng lakas para bukas. Agad namang nangunot ang noon ni Liam at napatingin sa kanyang kaibigan. Anong meron bukas? Di babalik tayo sa paghahanap sa mag-ina mo? Sagot ni Mario na bahagya pang umiti. Sa ilang taong lumipas, madalas ganito ang nangyayari sa lalaki. Mabuti na lang at nariyan si Mario para umalalay at tumulong sa kanya. Hindi na nakipagtalo pa si Liam. Sumunod na lang sa kanyang kaibigan at nang makasakay sa kotse, agad na nakatulog ang lalaki dahil sa sobrang dami ng alak na nainom nito. Nanatili namang tahimik si Mario sa biyahe at tinuon na lang ang atensyon sa pagmamaneho. Diyos ko, sir! Ano po nangyari sa kanya? Gulat na bulalas ni Manang Cynthia nang makita ang pagdating ng magkaibigan. Nasobrahan ho sa inumanang. Umiiling na sagot ni Mario. Ano ba naman itong si Sir? Hindi makapaniwalang singhal pa ng matanda. Hindi na muling nagsalita si Mario at nagpatuloy na lang sa pagpasok. Dumiretso siya sa kwarto ng kanyang kaibigan at marahan itong hiniga sa kama. Napabuntong hininga pa si Mario dahil sa labis na pagod at nanatili ng ilang sandali sa kwarto
bago nagdesisyong bumaba. Alis na ho ako, Manang. Ingat, sir. Tugon naman ni Manang Cynthia. Nagpatuloy sa paglabas si Mario at sumakay na ng kanyang sasakyan. Hindi na siya nagsayan ng oras at nagmamadaling nagmaneho paalis. Kinabukasan, tanghali na nagising si Liam. Bahagya pang sumasakit ang ulo nito dahil sa hangover. Kaya naman agad siyang bumaba sa kusina para makainom ng mainit na kape. Kumusta ang pakiramdam mo, sir? Biglang tanong ni Manang na kapapasok lang sa kusina. Ayos lang po. Tipid na sagot ni Liam habang marahang hinihimas ang kanyang sintido. Ipagluluto ko po kayo ng sabaw o soup kung anong gusto nyo para mabawasan ang hangover nyo. Tumangulang siya at nagpatuloy sa paghigop ng kape. Ipinagpatuloy niya rin ang pagbabasa ng dyaryo. Mabilis lumipas ang mga oras, nakapag-ayos na rin ang sarili si Liam. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang niyang naisipang pumasok sa kanyang kumpanya. Walang balak si Liam na magtagal doon. Nais niya lang tignan ang lagay ng kanyang kumpanya. Oh, anong ginagawa mo dito? Gulat na bulalas ni Mario nang makita niya ang pagdating ng kanyang kaibigan. Ang akala ko ba maghahanap tayo kay Kaurig? Pwede naman tayo maghanap mamaya. Sagot ni Liam bago nagpatuloy sa paglalakad. Gusto ko lang tignan ang lagay dito. Kahit paano, nakakabawi-bawi na ang kumpanya mo. Pero mas mabuti kung ikaw na ulit ang mamamahala dito. Seryoso ang sabi ni Mario. Sa susunod na natin pag-usapan yan. Hindi na sumagot si Mario at pinagmasdan lang ang kaibigan. Kahit papaano, magandang simula na rin ito dahil naisipan ni Liam na pumasok sa kumpanya nito. Ano nang balak mo? Biglang tanong ni Mario. Saglit siyang nag-isip, saka tumingin dito. Di ko pa alam. Ang gusto ko lang, bumalik ang lahat sa dati. Gusto ko maayos na ulit. Lahat. Kapag nakita ko na mag-ina ko. Mabuti kung ganun. Pagtuunan mo muna ng pansin ang kumpanya mo. Kasabay na paghahanap natin sa kanya. Sa dami ng natambak na gawain ng lalaki, hindi niya alam kung saan siya magsisimula at kung paano niya ito sisimulan. Mabuti na lamang, nariyan si Mario na siyang tumulong at umalalay kay Liam hanggang sa unti-unting nabawasan ang mga gawain. Hindi man maibabalik agad sa dati ang kumpanya, mabuti na rin na kahit konti lamang magbago ito. Hindi magtatagal, magiging maayos na rin ang lahat. Sa kumpanya ni Liam, alam niyang babalik ang lahat sa dati. Saan mo gustong kumain? Kahit saan, mas maganda kung sa malapit lang. Saad ni Liam kay Mario. Ay di dyan na lang sa malapit na mall, marami naman kayo nandun. Sumang-ayon naman si Liam dito. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa labas. Kahit ang mga empleyado ng kumpanya, hindi pa rin makapaniwala na pumasok na ang kanilang boss. Nang makarating sa parking lot, agad na sumakay ang magkaibigan sa kotse ni Liam. Hindi naman nagsayaw ng oras ang lalaki at agad nagmaneho paalis. Nanatili silang tahimik sa biyahe hanggang sa makarating sila sa mall. Ilang buwan na ba nahuli tayong pumunta dito? Natatawang tanong ni Mario. Di ko na rin maalala. Para kasing nakalimutan ko na lugar na ito eh. Okay, ako nang pipili. Huwag ka mag-alala. Masarap naman lahat ng kainan dito eh. Nauna nang maglakad ang lalaki at walang ibang nagawa si Liam kundi ang sumunod sa kanya. Marahan niyang nilibot ang paningin sa paligid na parang may inaalala sa bawat sulok ng mall na ito. Dito na lang tayo. Sure. Mabilis na sagot ni Liam. Nang makapasok sila sa restaurant, agad silang nag-order. Hindi pa rin siya mapalagay na para bang may nagsasabi sa kanyang maglibot muna sa mall. At sa hindi malamang dahilan, binilisan niya ang pagkain at napansin niya ni Mario. Hindi man magawang magtanong ni Mario
ginaya niya na lang ang kaibigan. Nang matapos sila, agad umalis na magkaibigan sa restaurant. May gusto ka bang puntahan? Saglit na natahimik si Liam. Pwede bang maglibot muna tayo? Tumango si Mario bilang tugon. Parang batang excited si Liam habang naglalakad. Hindi man mawari ng lalaki kung saan siya pupunta, pakiramdam niya tama ang kanyang ginagawa. Hindi nawala ang ngiti sa labi niya habang naglilibot sa mall. Pambata na ang lugar na to. Ano namang ginagawa? Hindi na ituloy ni Mario ang kanyang sasabihin nang makita niyang nakatulala na ang kanyang kaibigan. Mabilis na nabalot ng pagtataka si Mario. Ilang minuto pang nakalipas bago nabalik sa ulirat si Liam. Totoo ba ito nakikita ko? Pre, sapakin mo nga ako. Baka nananaginip na ako. Saan ka pupunta? Takang tanong ni Mario. Hindi sumagot ang lalaki. Kaya walang ibang nagawa ang kaibigan niya kundi sumunod. Papasok sa World of Fun ng mall. Kakaunti lang ang tao dito, karamihan bata. Ngunit agaw pansin para sa magkaibigan ang dalawang bata na kanilang nilalapitan. Pre, sabihin mo sa akin kung panaginip lang to. Ang pangit naman ng panaginip mo. Magkasama pa talaga tayo? Muling binalik na magkaibigan ang kanilang tingin sa dalawang batang lalaki. Hindi mapigilan ni Liam ang kanyang pagkamangha at pagtataka. Kamukhang-kamukha ko sila. I can see that. Ngunit mas lalo pa silang nagulat nang may dalawa pang bata ang dumating. At ang mas nakamamangha pa dito, kamukha rin ng mga ito si Liam. Apat silang kamukhang-kamukha ako. Oh, ba't masaya ka pa? Di ko rin alam. Hindi ko mapigilan. Napailing na lang si Mario. Ngunit, ang katotohanan, hindi niya nga may pagkakaila na kamukhang-kamukha ni Liam ang mga ito. O anong gagawin mo? Lalapitan ko sila. Bakit? Para saan? Mag-isip ka muna bago ka kumilos. Di naman kayo magkakilala. Kaya baka magulat ang mga yan pag nakita ka nila. Kaya nga, gusto ko lang naman sila makilala. Wala naman sigurong masama dun. Itamang oras para dyan. Hindi mo kailangan magbadali. E paano kung di na kami ulit magkita? Paano kung ito na pala ang una't huli? Kamagalala, hindi mangyayari yon. Gagawa natin ang paraan. Para malaman natin kung saan sila nakatira. At kung gusto mo, kahit bawat oras subaybayan natin sila eh. Sunod-sunod na napubuntong hininga si Liam. Kahit siya, hindi niya maintindihan ang nararamdaman nang makita ang mga bata. Parang may kung anong nabuhay sa dibdib niya ng mga sandaling yon. May kung anong koneksyon ang nararamdaman niya sa mga batang nakita niya. Aalamin natin ang mga batang yan kung sino at kung anong koneksyon mo sa kanila. Huwag mo lang sila lalapitan, baka ireklamo ka pa. Sige pre, salamat. Aniya at marahang tumango. Muling ibinalik ng lalaki ang kanyang tingin sa apat na batang masayang naglalaro. Hindi niya maiwasang mapangiti habang nakikita ang mga ito na masaya. Ngunit, ang kanyang ngiti agad na palitan ng pagkunot ng noo nang magsimulang maglakad palabas ng World of Fun ang mga bata. Hindi na mapakali ang lalaki at gusto niyang sundan ang mga ito. Ngunit kahit gusto niya manggawin, hindi pwede. Let's go! Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong niya kay Mario. Akala ko gusto mo silang sundan kaya natin yung gagawin. Hindi maipaliwanag na saya ang kanyang naramdaman ng mga sandaling yon. Hindi na nagsayang ng oras ang magkaibigan at agad nilang sinundan ng mga bata. Aminado si Liam na may kaba siyang nararamdaman. Ngunit nangingibabaw pa rin ang pagtataka at mas lalong dumadami ang katanungan sa isipan niya. Nawala sila? May bahid ng lungkot sa tinig ni Liam habang nililibot ang paningin sa paligid. Sana nagpunta ang mga yun? Di mo naman kailangan mawala ng pag-asa eh. Makikita pa rin kayo. Kumalma ka lang muna at bumalik na tayo sa kumpanya.
Hindi na itago ng lalaki ang kanyang pagtataka sa sinabi ng kanyang kaibigan. Napakunot na lamang ng noo si Liam habang pinagmamasdan si Mario. Walang ibang nagawa ang lalaki kundi sumunod kahit pa nalulungkot pa rin siya. Ilang araw ang nakalipas. Katulad ng kinatatakot ni Liam, hindi niya na ulit nakita ang mga bata sa mall na yon kahit ilang beses siyang bumalik. Matinding kalungkutan ang bumalot sa kanya. Hey, I have good news for you. Huwag kang magugulat at huwag kang mabibigla. Nagpatuloy lang si Liam sa ginagawa habang nagsasalita ang kanyang kaibigang si Mario. Kunot noon niyang tinignan ang kaibigan. Ano naman yun? Hindi ba't nasabi ko sa'yo na gagawin natin lahat para masundan at malaman kung saan nakatira yung mga batang yon? O ano meron sa kanila? Pinahanap ko sila sa isa sa mga empleyado natin. Natagpuan niya na malapit lang sila dito. Ang problema nga lang, sa ospital niya nakitang pumunta yung mga bata. Hindi napigilan ni Liam ang lungkot na kanyang nararamdaman matapos marinig yun. Kitang-kita naman sa mukha ng mga bata. At wala siyang ibang nagawa kundi mapatungo na lang. Gusto ko sila makita. Okay, sige, sasamahan kita. Really? Kahit ngayon na? Tapos na bang ginagawa mo? Malapit na, tatapusin ko lang to. Makalipas lamang ang kalahating oras, nag-aayos na ng gamit sa lamesa si Liam. Hindi nawawala ang ngiti sa labi niya dahil sa sobrang excitement. Tara na! Paalala lang pre hindi pa tayo sigurado sa mga malalaman natin. Kaya huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Mas makabubuti na yung hindi ka umasa na konektado yun sa'yo para di ka masaktan. Nauna nang maglakad palabas ng opisina si Liam at umiiling na sumunod sa kanya si Mario. Saan ba ang ospital na sinasabi mo? Yung nasa bandang likod ng mall. Tumango lamang si Liam bago muling binalik ang atensyon sa pagmamaneho. Hindi maitatanggi ng lalaki na hindi na siya makapaghintay na muling makita mga bata. Sa ilang taong nakalipas, ngayon na lang ulit nakaramdam ng ganito si Liam. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na magkaibigan ng ospital. Dali-daling bumaba na sa sasakyan si Liam. Sigurado ka bang dito sila pumunta? Oo, kung tama ang tiyempo natin, baka nandito rin sila. Hindi napigilan ng lalaki na libutin ang tingin sa ospital na makapasok siya. Wala sa sariling, naglakad si Liam palapit sa isang nurse. How may I help you, sir? Nagtatakang tanong ng nurse. Meron bang 4 na bata dito? Ang totoo po niyan, marami pong bata dito. Ano po bang pangalan ng batang hinahanap nyo? Saglit na natahimik si Liam. Yung 4 na bata na kamukha niya po. Meron po ba dito? Biglang singit ni Mario. Naningkit ang mga mata ng nurse habang sinusuri ang mukha ni Liam. Napapalakpak pa ang babae nang mapagtanto kung sino ang tinutukoy ni na Mario. Kayo po ba ang tatay na magkakapatid na yon? Marahang napailing si Liam. Hindi ko po alam. Kaya nga po kami nandito para malaman . So, narito nga sila. Saad ni Mario sa nurse. Ang totoo po niyan, dito na po lumaki yung mga batang yon. Masasabi kong lumaki sila mababait at magagalang. Hindi sila napabayaan na nagbabantay sa kanila. Nasaan po ang nanay nila? Hindi napigilan ni Liam magtanong. Ngayong napatunayan na nila na nandito nga mga bata, lalo siyang hindi mapakali. Nawala ang ngiti sa labi ng nurse at napansin niya na magkaibigan. Naka-confine po siya dito. Sambit ng nurse. Maaari ba namin siya makita? Nasa ICU po siya ngayon . Sasamahan ko po kayo papunta doon. Hindi maipaliwanag ni Liam ang kanyang nararamdaman. Magkahalong lungkot, pag-aalala, at saya. Pero may kung anong pakiramdam ang umuusbong sa dibdib niya habang lumalapit sila patungong ICU.
Ihanda mo ang sarili mo Huwag ka masyadong umasa. Napalunok si Liam sa sinabi ni Mario. Natulala na lamang si Liam habang dahan-dahang binabaling ang tingin sa babaeng nakahiga sa loob. Mabilis nang ngilid ang luha niya at huli na para mapigilan yon. Ang mahinang pag-iyak niya unti-unting nagiging malakas. Kaya napatingin sa kanya ang nurse at si Mario. Kaori! Luha ang sambit ni Liam. Sinong mag-aakala na ang babaeng ilang taon ang hinahanap ng binata ay nakaratay pala sa isang ospital? What happened to her? Ayon po sa report, na-aksidente po siya. 5 taon na po siyang comatose. Wala pa pong sinyalis na magigising siya Isang himala nga po na nagawa niya pang manganak na 4 na sanggol kahit nag-aagaw buhay siya nun. Sila po yung 4 na bata na tinutukoy niyo. Kwento ng nurse. Napasa po na lamang sa dibdib si Liam. Ay, may bisita si nanay. Biglang sambit ng isang bata sa mahinang boses. Naagaw ng tinig ng bata ang atensyon ni na Mario at Liam at ng nurse. Ang 4 na bata na kamukhang kamukha ni Liam, nasa harapan niya na ngayon. Mas lalo siyang napaiyak. Liam? Kunot noong bulalas ng isang babae na nasa likod ng mga bata. Ikaw ba si Liam? Naguguluhang tanong nito. Marahang tumango ang lalaki habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. Ako nga. Ako nga pala si Myra. Kapatid ako ni Kaori. Pagpapakilala sa kanya nito. Nakwento ka na sa akin ng kapatid ko Hindi ko lang nakita yung mukha mo, kaya hindi kita maalala. Kung ganon, you know that I exist? Oo. Di ba nga sabi ko na kwento ka ni ate? Ba't di mo ako hinanap? Ganito pala ang kalagayan ni Kaori. Ang totoo niyan, sinubukan ko. Naging mahirap nga lang. Dahil pangalan mo lang ang alam ko. Na hindi ko nga alam yung itsura mo Wala rin ako malapitan dito. Wala naman akong kakilala sa lugar na to Sunod-sunod na napabuntong hininga si Liam. Hindi niya matanggap na sa loob ng 5 taon ganito ang kalagayan ng babaeng pinakamamahal niya. Wala man lang siyang ideya tungkol dito. Tita, Mami, sino po siya? Napabuntong hininga ang lalaki para tignan ng bata. Siya si Liam Arvin. Nakangiting sagot ni Myra. Agad namang nagsilapitan ng 3 pambata at napatitig sa lalaki. Sila nga pala sina Arvin, Marvin, Calvin at Alvin. Pakilala ni Myra at isa-isa pang tinuro ang mga bata. Hi, ako nga pala si Liam. Hi po, ba't niyo binibisita si nanay? Bakit ngayon ka lang po pumunta dito? Ang tagal na po kaya namin dito. Nakangusong sabi naman ni Alvin. Ano kasi? Ngayon ko lang din nalaman. Bakit kamukha po namin kayo? Kunot noong tanong ni Marvin. Hindi agad nakasagot si Liam. Napatingin pa si Liam kay Myra at mababaka sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Mga bata, huwag na kayong tanong ng tanong. Napatungo na lamang ang 4. Nakahinga na maluwag si Liam dahil natigil din sa pagtatanong ang mga ito. Aminado ang lalaki na masaya siya ng mga sandaling yon. Ngunit hindi pa niya alam kung anak niya nga mga ito. Bukod doon, hindi pa rin alam ni Liam kung nasabi na ba sa mga bata ang tungkol sa kanya. Doon na muna kayo sa loob, kakausapin ko lang sila. Huwag kayo masyadong maingay ha, dahil naririnig kayo ng nanay niyo. Wala namang ibang nagawa mga bata, kundi sumunod sa utos ni Myra. Napailing pa si Myra kasunod ng isang malalim na pagbuntong hininga. Ano nangyari sa kanya? Naaksidente siya noon. Susunduin niya sana ako dahil magkikita kami rito sa Maynila. Nalaman ko na lang na aksidente na siya.
nung tinawagan ako ng nurse at pinapunta dito. Gulat na napatingin si Liam sa babaeng natutulog. Makikita ang awas sa mukha niya. Hindi lubos akalain ni Liam na sinapit ito ng babaeng mahal niya. Ano raw ang sabi ng doktor? Kumusta raw ang lagay niya? Hanggang ngayon, wala pa ring senyales na magigising siya eh. Pero hindi naman kami nawawalan ng pag-asa. Ginawa din naman ng mga doktor ang lahat para umayos ang lagay niya. Hindi pa siya pwedeng mawala. Hindi pa niya nakikita ang mga anak niya eh. Kung ganon, anak ni Kauri ang mga batang yon? Oo. At sa pagkakaalam ko, ikaw ang ama nila. Ikaw lang naman ang nakarelasyon ng kapatid ko. Biglang nabuhayan ng loob si Liam. Masayang-masaya siya sa naramdaman. Napatunayan niya na hindi niya lang pala kamukha mga bata, kundi mga anak niya rin to. Kamusta naman ang gastusin niyo rito? Sa sobrang tagal niya rito, hindi ba kayo nahihirapan? Ang totoo, hindi kami nahihirapan noong una hanggang ngayon. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng ganun. Pero ang sabi ng management ng ospital, wala kaming poproblemahin sa pagbabayad dahil sa isang card na nakita nila nakapangalan kay Kauri. Ako ang nagbigay nun sa kanya. Pero hindi pa ba nauubos yun? Ang sabi ng management, malapit na. Kaya naman doble kayod ako para makaipon at ipagpatuloy ang pagpapagaling ni Kauri. Huwag mo na alalahanin yun. Ngayon nandito na ako nang bahala. Ba't mo naman gagawin yun? Ang tagal na nawala ni Kauri. At di man lang kita nahanap. Di ka ba nagagalit sa amin? Hindi makapaniwala ang tanong ni Myra, kasunod ang pagpatak ng kanyang luha. Hindi ako ganong klase ng tao. Bukod doon, mahal ko pa rin si Kauri hanggang ngayon. At handa akong gawin lahat para sa kanya. Para gumaling siya. Para magising siya. Kailangan niya magising. Kailangan niyang gumaling. Para magkita pa kami ulit. At sabay naming aalagaan ng mga bata at palalakihin ng mga anak namin. Bubuo pa kami ng masayang pamilya, katulad ng pangarap namin. Mas lalo namang napaiyak si Myra pagkatapos marinig yun. Halos isang buwan na kasing kumakayod ang babae para makaipon ng pera at magamit kapag naubos na ang pera sa card ni Kauri. Bukod sa pagtatrabaho, hirap na hirap din si Myra sa pag-aasikaso sa kanyang mga pamangkin. Saan ba kayo tumutuloy? Ang sabi ng nurse, dito daw namamalagi ang mga bata. Wala ba kayong bahay na tinitirahan? Ang totoo niyan, hindi ko na nalaman ang bahay ni Kauri eh. Dahil na magkita kami, nakaratay na siya dito sa ospital. Dito na lumaki ang mga batang yan. Nagkakaroon na silang pagkakataon para lumabas kapag sinasama ko sila. Alam na ba ng mga bata tungkol sa akin? Hindi pa. Hindi ko rin magawang sabihin noon. Sino naman na ipapakilala ko sa kanila oras na maghanap sila? Ni hindi ko nga alam itsura mo, diba? Tanging pangalan mo lang. Ayos lang. Naiintindihan ko. Kung gusto mo, ipapakilala kita sa kanila. Wala namang mawawala kung gano'n ang mangyayari. Wala pang kasiguraduhan kung kailan magigising si Kauri. Sa tingin ko naman ito rin ang gusto niya mangyari. Huwag muna siguro ngayon. Biglang singit ni Mario. Ngayon pa lang nakita ni Liam ang mga bata. Mas makabubuti kung magiging malapit muna sila sa isa't isa bago natin sabihin ang totoo. Nagkatinginan si Myra at Liam at kalaunan napatango sa isa't isa. Masayang masaya si Liam pero hindi niya rin maiwasang malungkot sa kinahinatnan ni Kauri. Ilang linggo ang lumipas at kahit paano nagiging malapit na si Liam sa apat yung mga anak. Hindi mapigilan ng lalaki ang kagiliwan ng mga bata dahil nakikita niya ang sarili niya nung bata pa siya sa mga ito. Sa nakalipas na linggo, meron na rin pagbabago sa kalagayan ni Kauri. Ang sabi ng doktor, unti-unti na raw bumubuti ang kalagayan nito. Marahil nararamdaman ng babae na masaya ang tao sa paligid niya. Marahil naramdaman din nito na binabantayan siya ni Liam. Gusto niyo ba mag-aral sa school?
Nakangiting tanong ni Liam habang isa-isang tinitignan ng mga bata. Hindi maipinta ang ngiti sa mukha ng mga ito matapos marinig yon. Opo, gusto po namin. Magiliw na sagot ni Marvin. Matagal na po namin gustong mag-school. Saad naman ni Alvin. Kaso, ang sabi ni Tita Mami, hindi pa kaya dahil nasa ospital pa po si nanay. Malungkot na saad ni Calvin. Natatakot din po kami na awayin ng ibang mga bata. Nagsusumbong na saad ni Arvin. Hindi napigilan ni Liam ang pagtawa na siyang pinagtaka ng apat. Huwag kayong mag-alala. Dahil di naman kayo aawayin ng mga bata sa school. Ako ang bahala sa inyo. Pag-aaralin ko kayo. Napahiyaw sa tuwa ang mga ito at nagtatatalon pa. Sakto namang dumating si Myra ay narinig niya ang sinabi ni Liam. Nakakahiya naman kung gagawin mo pa yon. Alam mo naman kung ano ang mga batang to. Mga anak ko sila. Responsibilidad ko sila. At wala nakakahiya doon. Paraan ko na rin to para makabawi sa kanila kahit paano. Tumango naman si Myra. Kung sa bagay, may punto ka naman doon. Sa tingin mo, may pagbabago na yung kapatid mo? May improvement daw, sabi ng doktor eh. Pero wala pa rin siyang malay. Pero maganda ang lagay niya kumpara nun. Sana lang, dumating na yung araw na magising siya, no? Para naman makita niya na yung mga anak niya. Ilang sandali pa, napaigtad siya sa gulat nang biglang magring ang kanyang cellphone. Dali-dali niya itong kinuha sa bulsa at sinagot ang tawag. Hello? Pre, nasan ka? Nasa ospital ka ba ngayon? Tanong ni Mario. Oo, bakit? May problema ba? Pumunta ka muna dito sa kumpanya. May naghahanap sa'yo. Nagtaka naman si Liam. Naramdaman niya ang kabadong boses ni Mario na hindi naman normal sa kaibigan. Kids, aalis muna ako saglit ha. Bantayan niyo muna ang nanay niyo rito, okay? Sige po, ingat po kayo. Saad ng bata. At saka naman, nagtungo sa loob ng kwarto ng kanilang ina. Kahit naguguluhan ang binata sa inasta ng kanyang kaibigan, napangiti na lamang siya habang nakatitig sa kanyang mga anak. Habang nasa biyahe, may kung anong idea ang pumupuno sa isipan niya. At nang makarating sa kumpanya, agad siyang nagtungo sa kinaroroonan ni Mario. Ba't mo ako pinapunta dito? May problema ba? Hi darling. Nakangising bati ng isang pamilyar na babae. Bakas ang gulat at pagtataka sa mukha ni Liam nang makita niya ito. What the hell are you doing here? Chill ka lang, darling. Malanding sambit nito at naglakad pa papunta sa kanya. Gusto lang kitang bisitahin at tignan ang kalagayan mo. Napailing si Liam at hinawi ang kamay nito. Makakaalis ka na. Hindi kita kailangan dito at ayaw kitang makita. Ah, so aggressive? Para namang wala tayong pinagsamahan yan. Wala akong panahon para makipagbiruan sa'yo, Ashley. Umalis ka na. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Dahil hindi ako magdadalawang isip na kalad ka rin kapalabas ng kumpanya ko. Ngayon na nga lang tayo ulit nagkita, ganyan pa ang gagawin mo sa akin? You're hurting my feelings, you know. Umakto pa ito na parang nasasaktan. Umalis ka na. Bago pa ako magpatawag ng security. Bigla na lamang ito humalakhak. At marahang naglakad palapit sa pinto ng opisina ni Liam. Ganito pala nag-iepekto sa aksidente ng pinakamamahal mong babae, no? Nakangising bulong nito bago nagpatuloy sa paglabas. Kahit mahina ang bulong ni Ashley, malinaw yung narinig ni Liam. Naiwan itong nakatulala at punong-puno ng pagtataka sa sinabi ni Ashley. O pre, ayos ka lang? Bakit nakatulala ka dyan? Kaya mo ba ako pinapunta dito? Dahil nandito si Ashley? Oo, bakit? Nagkita na ba kayo? Tumango naman si Liam. Napansin ni Mario ang pagkabalisa ng kanyang kaibigan. May nangyari ba? Pakiramdam ko,
may kinalaman si Ashley tungkol sa nangyari kay Kaori. Paano mo naman nasabi yan? Narinig ko ang sinabi niya kanina. Paano niya nalaman na aksidente si Kaori? Gayong nasa ibang bansa siya. Hindi naman malabang mangyari ang hinala ko. Pero hindi lang ako makapaniwalang aabot siya sa ganun. Naging isang malaking palaisipan sa kanilang dalawa ang tungkol sa sinabi ni Ashley. Ang sabi kasi ni Myra, walang ibang nakakaalam sa nangyari kay Kaori maliban sa kanila. Dahil wala rin naman siya ibang malalapitan ng mga panahong yon. Napatayo na lamang si Liam na bahagyang ikinagulat pa ni Mario. Saan ka pupunta? Kailangan ko malaman ng totoo. Ang ibig mong sabihin, kukumprontahin mo si Ashley? Alam mo naman na ugaling nun, di yun aamin. Ikaw na rin na nagsabi na hindi aamin si Ashley. Kaya kailangan ko siyang paimbestigahan. Well, that's a good idea. May kilala ako makakatulong sa atin. Hindi na sila nagsayang ng oras at agad nilang tinahakandaan palabas ng kumpanya. Magtutungo sila sa taong kikitain nila. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Liam na mamuo ang galit sa kanyang puso. At kahit anong pigil na gawin niya yon, nabibigo lamang siya. Malalaman din natin ang totoo, pre. Ani Mario, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa kabilang banda, mabilis na lumipas sa mga linggo. At katulad ng sinabi ni Liam, pinag-aral niya nga ang 4 na magkakapatid. Kadarating pa lamang ng 4 na bata sa ospital, galing sa school, ngunit maraming nurse at doktor ang bumungad sa kanila na nagkukumpulan sa kwarto ng kanilang ina. Tita, Mommy, ano pong nangyayari? Ang daming doktor sa kwarto ni Nanay. Saad ni Marvin at Arvin. Wala rin akong idea, mga bata. Kunot noong sagot ni Myra sa mga ito. Ano po nangyayari dito? Kumalabog ang puso ni Myra. Nang tanungin niya mga doktor na naroon. Wait lang, miss, mahalaga kasi ito. Mamaya ka na magtanong, ha. Isang himala kasi ang nangyaring to. Saad naman ng isang doktor. Napakunot na lamang ang noon ni Myra matapos marinig yun. Kasabay ng pagtibok ng puso ni Myra ay ang pagbaling ng tingin sa loob ng kwarto ng kanyang kapatid. Agad nanlaki ang kanyang mata at nangilid ang luha nang makita ko ano nangyayari sa loob. Nanay! Sabay-sabay na sigaw ng 4 na bata. Kahit maraming tao ang nagsisiksikan, nagawa pa rin ang mga itong makisingit at makapasok sa loob ng kwarto. Umugong ang malakas na iyakan ng magkakapatid habang unti-unting nakakalapit sa kanilang ina. Nanay, gising ka na! Malakas na sigaw ni Marvin habang umiiyak. Kasunod nun ay ang pagtakbo ng 4 na bata palapit sa kanilang ina. Bakas ang gulat at pagtataka sa mukha ni Kaori, ngunit wala siyang ibang magawa kundi yakapin ng mga bata. Sa isang banda, hindi makapaniwala si Myra sa kanyang nakikita. Nanatili ang kanyang mata roon habang inaasikaso ng mga doktor ang kanyang kapatid. Ate? Gising ka na nga. Totoo nga itong nakikita ko. Buong akala ko hindi ka na magigising. Hindi pa ako pwedeng umalis. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Mga anak mo sila. Ang laki na nila, no? Bahagya pang nagulat si Kaori, ngunit agad ding napalitan ng ngiti yun. Natatandaan niya pa ang kanyang pagbubuntis bago siya maaksidente. Hindi lamang inaasahan ni Kaori na makakaligtas sa mga anak niya at ganito nakalalaki. Ang gugwapo naman ng mga batang to. Aliw na saad niya habang isa-isang tinitignan ng mga bata. Hindi napigilan ni Kaori ang matulala na mapagtanto kung sinong kamukha ng mga ito. Nanay, ba't ngayon lang kayo gumising? Pwede ka nang sumama sa amin sa paggagala, Nay? Ani Alvin at Calvin. Hindi napigilan ni Kaori ang mapatawa. Magpapahinga lang ako saglit, ha? At may kailangan din ako asikasuhin kapag nakalabas na ako dito. Kapag natapos yon, babawi ako sa inyo.
Emosyonal na sambit niya. Tuwang-tuwa naman at nagtatatalon pa ang mga bata. Maging si Kaori masaya habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak. Kahit may konting gulat, lamang pa rin ang tuwa dahil sa wakas, magkakasama na sila. Matutuwa siya kapag nalaman niya ang balitang to. Sino ang tinutukoy mo, Myra? Di ang lalaking pinakamamahal mo. Puno man ng pagtataka, agad niyang nakilala ang tinutukoy ng kanyang kapatid. Alam niya? Mas makabubuti kung kayong dalawa mag-usap. Saad ni Myra. Bahagya lamang lumayo si Myra at nag-dial sa kanyang cellphone. Hi, pasensya na sa abala. Pumunta ka rito sa ospital. Meron ako magandang balita sa'yo. Gising na siya. Ilang minuto pang lumipas bago matapos ang pakikipag-usap ni Myra sa kanyang cellphone. Mas lalo namang tumindi ang kaba na nararamdaman ni Kaori sa ideyang pupunta sa ospital ang pinakamamahal niyang lalaki. Papunta na sila dito, sambit ni Myra. Sunod-sunod na huminga ng malalim si Kaori para ikalma ang sarili. Mabuti na lang din, wala na ang nurse at doktor na nagkukumpulan sa kanyang kwarto. Makalipas ang halos kalahating oras, dumating na sina Liam at Mario. Habol ang hininga ng lalaki habang nakatayo sa tapat ng pinto ng kwarto niya. Malakas din ang kabog ng dibdib ni Liam. Ilang minuto pang itinayo niya sa labas para subukang pakalmahin ang sarili. Tara na pre! Huminga muna ng malalim si Liam bago kumatok sa pinto. Ilang saglit lang, bumukas ito at si Myra ang bumungad sa kanya. Pasok kayo. Hindi na mapakali ang lalaki at dumiretso na nga ng pasok. You're awake. Saad niya, kaya napatingin sa kanya si Kaori. Hindi agad nakapagsalita ang babae. Hindi rin ito naitago ang pagkagulat nang sa wakas makita niya si Liam. Hi. Nag-aalinlangan niyang sambit. Mabuti naman at gising ka na. Lumapit siya agad sa babae at sinubukang yakapin ito. Ngunit, nakita niya ang mga bata na nakamasid sa kanya kaya dahan-dahan ang kanyang ginawang paghawak sa babae. I missed you so much, my love. Emosyonal, nabulong ni Liam. I missed you too. Tagal kitang hinanap. At nang makita naman kita, malala ang kalagayan mo. Buong akala ko hindi na kita makakasama ulit. Marahang umiling si Kaori. Nandito na ako. Hindi mo na kailangan mag-alala. Nanay, alam mo po ba, lagi siyang pumupunta para dalawin kayo? Sabi ni Marvin. Oo nga po, nanay. Singit naman ni Calvin. Nagdadala din po siya ng pagkain sa amin. Saad naman ni Alvin. Lumapit naman paunti-unti si Arvin sa kanyang ina at nagtanong dito. Nanay, bakit siya mabait sa amin? Sino po siya sa buhay natin? Gulat na napatingin si Kaori kay Liam at maya-maya lumipat ang tingin nito kay Myra. Hindi niyo pa nasasabi sa kanila? Hinihintay kasi namin na magising ka. Bukod sa ayaw din naming biglain ang mga bata. Napatango na lamang ang babae nang maintindihan niya ang nangyari. Huminga pa ng malalim si Kaori bago tumingin sa mga bata. Mga anak, siya ang tatay niyo. Po? Sabay-sabay na bulalas na magkakapatid. Agad pa silang napatayo at napatingin kay Liam. Ikaw po ang tatay namin? Totoo po? Sunod-sunod na napahagulhol ang apat na bata. Agad namang lumapit si Liam sa kanyang mga anak at yumakap sa mga ito. Masayang-masaya siya. At kahit sino,
Hindi kayang sukatin ang kasiyahang nararamdaman niya. Si Kaori sa isang tabi, napangiti na lang din. Magiging masaya at buo na ang ating pamilya. Pinapangako ko babawi kami sa inyong mga anak. Pero bago yon, may kailangan muna akong ayusin. Seryosong sabi ni Kaori na ipinagtaka ni Liam. Malinaw pa sa alaala ng babae ang lahat ng nangyari bago siya maaksidente. Hindi siya matatahimik hanggat nananatiling malaya ang taong may kasalanan kung bakit nangyari sa kanya ang bagay na yon. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting nanumbalik ang lakas ni Kaori. Isinama siya ni Liam sa kanyang bahay para doon tumira kasama si Myra. Ano ba ang binabalak mo, mahal? Hindi mapakaling tanong ni Liam. Ilang araw na kasing nangungulit siya, ngunit hindi sinasagot ni Kaori ang kanyang mga katanungan. Inasikaso na rin ang magkasintahan ng kanilang kasal. Yun na lang naman ang kulang para mas mapagtibay ang kanilang pagsasama. Nanay, ikakasal na kayo? Oo, anak. Magiging mag-asawa na kami ng tatay nyo. Talaga po? Magiging totoong family na tayo? Tumango naman si Liam bilang tugon. Kasal man kami o hindi, isang pamilya pa rin naman tayo. Oh, maghanda na kayo. Papasok na kayo sa school. Utos ni Kaori na agad namang sinunod ng kanyang mga anak. Mabilis na lumipas sa mga araw, dumating na ang pinakahihintay na magkasintahan, ang araw ng kanilang kasal. Kahit simpleng kasalan, kabadong-kabado pa rin si Kaori at Liam. Kakaunti lang ang inibitahan nila para sa kasal na ito, yung mga taong mapagkakatiwalaan lamang. Ready ka na? Nakangiting tanong ni Myra. Aba, ate, baka naman susunod pwede na rin ako ikasal. Wag muna, Myra. Mag-aral ka pa. Magpatuloy mo yung pag-aaral mo. Paaralin kita. Alam ko naman na laki ng sinakripisyo mo para sa mga anak ko. Ikaw na yung nagpalaki sa kanila eh. Kaya ngayon, babawi ako sa'yo. Kunwari namang napairap si Myra sa sinabi ng kanyang kapatid. Ngunit ang katotohanan, masayang-masaya siya sa kanyang nalaman. Hindi naman nagsayang ng oras si Kaori at agad nang naglakad patungong aisle ng simbahan. Matagal niya ng pangarap ang maikasal sa lalaking mahal niya. At nangyayari na ito ngayon. Sa kabilang banda, hindi na mapakali si Liam. Nanginginig ang kanyang tuhod habang nakatayo sa harapan ng simbahan. Chill ka lang, pre. Pinagpapawisan ka, oh. Naiinggit ka lang, porket ikaw wala ka pang jowa. Saad niya naman kay Mario. Natigil sa pag-aasaran ng dalawa nang biglang bumukas ang pinto ng simbahan. At labis ang tibok ng kanyang puso nang makita niya si Kaori na unti-unting lumalapit sa kanya. Oh, bibig mo. Tumutulo ni laway mo. Natatawang pangaasar ni Kaori na makalapit sa lalaki. Magsasalita na sana si Liam nang tumikim ang pare at agad na silang nagsimula. Ang buong akala nila, magiging maayos ang kanilang kasal. Ngunit bigla na lamang dumating ang isang babae. Naagaw ang atensyon ng lahat at napatigil ang pare sa malakas na pagpalakpak nito habang naglalakad sa gitna, palapit, kina Kaori at Liam. Ashley, ano ginagawa mo dito? I'm here to stop the wedding. Oh my God, akalain mo nga namang nabuhay ka pa? I've been waiting for you. Seryosong sabi ni Kaori. Hindi ka kikitaan ng takot ng babae. Bagkus, galit ang kanyang nararamdaman habang nakatitig siya kay Ashley. Marahang naglakad si Kaori palapit sa babae nang hindi tinatanggal ang tingin dito. Wala akong maalala na may usapan tayo para magkita ulit. Taas kilay na saad ni Ashley. Napaismid naman si Kaori sabay ngisi. Inaasahan ko nang darating ka rito dahil alam ko mababalitaan mong buhay pa ako.
dahil makakarating sa iyo ang balita na pumalpak ang plano mo na patayin ako nun. Nanlaki ang mga mata ni Ashley kasabay ng pagtingin sa paligid. Wala akong alam sa sinasabi mo. Isang sampal mula kay Cowrie ang tumama sa pisngi ni Ashley. Muntik pang matumba ang babae. Sa lakas nun, agad niyang nasapo ang pisngi. Para yan sa ginawa mo sa akin nun. Muntik pang mawala mga anak namin dahil sa kasamaan mo. Agad namang lumapit si Liam sa mapapangasawa para umalalay dito. Totoo ba lahat ng sinasabi niya? Of course not. Kailan ba nagsabi ng totoo ang babaeng yan? Inis na sagot ni Ashley. Natahimik ang lahat nang biglang mag-play ang isang recording. Maririnig doon ang pag-uusap ni Ashley at ng ilang lalaki kung saan nag-uusap sila kung paano papatayin si Cowrie. No! Stop it! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Huwag kayong maniwala! Kung inaakala mo na hindi ka mapaparusahan sa ginawa mo, nagkakamali ka. Sisiguraduhin ko mabubulok ka sa kulungan. Kasunod nun ay ang pagpasok ng mga pulis at agad dinakip si Ashley. Sinubukan pang magpumiglas ng babae, ngunit nabigo lang din ito. No! Hindi pa dito nagtatapos ang lahat! Ani Ashley habang hinihila ng mga pulis. Ngunit napapailing na lang ang mga taong nasa simbahan. Marahil naaawas sa lokalokang babaeng yon. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil alam kong gagawa ka ng sarili mong kilos kapag pinaalam ko sa'yo. Napayakap na lamang si Liam sa kanyang fiancé. Itutuloy pa ba natin ang kasalan na to? Biglang tanong ng pare. Kaya nagtawanan ang mga tao sa simbahan. Oo naman po, Father. Kasal nila nanay at tatay yan eh. Singit na magkakapatid. Napailing na lang ang pare habang tumatawa bago bumaling ng tingin kina Cowrie at Liam. Liam, tinatanggap po ba ang babaeng ito bilang kabiyak? Sa hirap at ginhawa? Hanggang kamatayan? I do, Father. Ikaw, Cowrie, tinatanggap mo rin ba ang lalaking ito bilang iyong kabiyak? I do, Father. Kung gayon, I now pronounce you husband and wife. Tuwang-tuwa ang mag-asawa dahil nakikita nila ang kasiyahan ng kanilang mga anak at sa mga taong kanilang inimbita. Lumapit si Liam sa kanyang asawa at hinalikan nito sa labi. Mas lalong lumakas ang palakpakan at ang hiyawan sa pangunguna ng 4 nilang anak. Mag-asawa na sila nanay at tatay! Kiss pa ulit! Pang-aasar ng mga ito. Sunod-sunod na tumakbo ang magkakapatid palapit sa kanilang mga magulang na walang nagawa kundi mapailing na lang sa kulitan ng mga ito. Matapos ang kasal, dumiretso sina Cowrie at Liam sa kanilang bahay kasama ang mga anak. May kaunting salo-salo sa bahay, kaya naman doon din nagpunta ang kanilang mga bisita kanina sa simbahan. Congratulations, ate! Saad ni Myra sa kapatid. Thank you, Myra. Ka na malungkot. Dadating din yung lalaking para sa'yo, pero wag mo muna madaliin. Malay mo, nandyan lang sa tabi-tabi yung para sa'yo. Ang mahalaga ngayon, mag-aral ka muna. Napasimangot na lang si Myra, sabay baling ng tingin kay Mario na nasa isang sulok. Maraming salamat po, nanay at tatay. Namumungay ang mga matang sambit ni Alvin. I love you, nanay, tatay. Saad naman ni Alvin, Arvin at Marvin. Napailing na lang sila. Dahil sa iisang kama sila nakahiga, agad niyang pinatahimik ang mga bata dahil nararamdaman niyang inaantok na ang kanilang ama. O, magpapahinga na tayo ha. Pagod si tatay. Dahil nagtrabaho yan para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Agad namang tumahimik ang mga bata
at pumikit na agad. Tama yan, matulog kayo ng maaga dahil may pasok pa kayo bukas. Nang tuluyan na ngang makatulog ang mga bata, saka sila nagdesisyon dalawa na lumabas muna at magtungo sa kusina. I love you, Kaori. Mahal na mahal kita. Sambit ni Liam. I love you too. At salamat sa paghahanap sa akin, ha. Salamat sa paghihintay. Simula ngayon, magkasama na nating aalagaan ang mga anak natin. Babawi tayo sa kanila at hindi natin sila pababayaan. Alam kong yan ang plano mo. At handa kang tuparin yan basta kasama kita, Liam. Alam kong maraming mga nagkakandara pa sa'yo, pero wala silang mapapala sa'yo kahit gaano pa sila kaganda. Dahil sa'kin ka na. Akin ka, Liam. Yun ang rason kung bakit hindi ka naghanap kahit na wala ako ng napakaraming taon. Ngumiti ng ubod ng tamis si Liam. Alam ko. Nararamdaman ko. Ikaw ang endgame ko. Ikaw ang ina ng mga anak ko. Tayong dalawa hanggang sa huli. Katulad ng sabi nila, kahit gaano katagal nagkahiwalay ang mga puso, kung ito ay tapat na totoo, hinding-hindi ito basta-basta susuko. At ang pagmamahalan ni Liam at Kaori ang patunay dito. Masaya na silang dalawa. Walang hanggang kasiyahan dahil kapiling na nila ang isa't isa. Kasama pa ang makukulit nilang anak. At alam nilang balang araw, ang mga batang kanilang pinapalaki, makakahanap din ng kanilang nilang happy ending. Pero habang hindi pa dumadating yon, sina Liam at Kaori muna ang magbibigay kasiyahan sa puso ng kanilang mga anak. Dahil isa silang pamilya at walang makakapagpahiwalay sa kanila. The end.